Welcome sa Hey Anime Sensei. Paalala, nasa pinned comment lamang sa ibaba ang pamagat ng anime at minsan ay dito rin makikita kung tapos na ba o hindi pa ang series kaya e-check natin yan parati mga idol. Sa kunting saglit ay muling bumalik ang malay ng babae at nagpumilit itong muling mag-cast ng kanyang spell sapagkat wala umano siyang magagawa dahil ito ang kanyang trabaho. Dahil sa desisyon ng dalaga ay wala na ring choice si Ryota kundi ang tuluyan itong patulugin upang pigilan sa nais niyang gawin. Sa paggising ng dalaga ay agad itong lumabas ng tent at pagbungad sa kanya ng araw na unti-unting lumulubog kaya mabilis itong tumakbo patungo sa basurahan, hindi pa man siya nakakalapit ay bigla itong naging halimaw na papalapit sa pwesto ng mga adventurer. Ngunit bigla naman itong nagulat matapos marinig ang putok ng baril at pagkasunog ng mga halimaw, iilang hakbang pa lang ang nagagawa ng mga ito ngunit tuluyan na itong naubos. Pagkatapos ay agad na kinuha ni Ryota ang mga balang binaba ng mga halimaw habang nakapila naman ang mga tao na tatapan ng mga basura. Sinalubong rin ni Ryota ang babae kasabay ang pag-imbita nito na kumain gayong galing din naman ito sa nakakapagod na trabaho bago nakatulog, at upang hindi mag-isip ang babae tungkol sa mga basura ay ang pagbahagi naman ni Ryota na ang mga basura ay kanilang inilipat malapit sa kanilang tent kaya hindi na dapat itong alalahanin ng babae. Pagkatapos ay nagpakilala ang babae bilang si Celeste ang naatasang sunugin ang mga basura upang hindi ito maging isang stray. Napansin din ni Ryota na ang trabaho ni Celeste ay hindi basta-basta sapagkat hindi ito kayang gawin ng isang tao lang lalo na sa sitwasyon na ito dahil kasalukuyang pinag-aagawan ng dalawang bayan ang bagong dungeon kaya mas maraming adventurer ang kasalukuyang naruroon sa lugar. Bahagi naman ni Ryota na maaari rin naman silang tumulong ni Emily habang wala pa silang ginagawa. Kinabukasan ay agad na sinunog ni Celeste ang mga basurang naipon at pagpansin rin ng dalawang adventurer na mas lumakas pa ang kapangyarihan nito kaysa sa una nila itong nakita. Pagkatapos mas agawa ang pagsunog sa mga basura ay ang pagpasalamat naman ni Celeste dahil sa tulong na binahagi ng dalawang adventurer. Ngunit ninais pa ng dalawa na manatili sa kanilang tent si Celeste upang tuloy-tuloy itong makapag-recover. Pagkatapos ng kanilang usapan ay muling nagpatuloy si Ryota at Emily sa paglakad upang tumungo sa headquarter ng Secro. Bigla naman silang napatigil matapos makakita si Emily ng mga palamuting ibinibenta sa tabi. Wika ng nagtitinda na ang kadalasang bumibili nito ay mga kalalakihang inireregalo nila sa kanilang asawa at ang may pinakamalaking presyo ay ang singsing na nagkakahalaga ng 1,000,000 pilo. Pagkatapos ay agad na tumungo si Ryota sa headquarter at pagpakilala naman ng lalaki na may pangalang Duke. Pinakita nito ang isang larawan kung saan makikita ang mukha ng bagong dungeon na tinawag na Selen. Meron itong 10 level at dagdag pa ni Duke na ang nilalabas ng mga monster pagdating sa gulay ito ay nasa level 1, level 3, level 5, level 7 at level 9. Samantalang ang mga karne naman ay makikita sa level 2, level 4, level 6, level 8, at level 10. Sa pagpasyang lisanin na ang lugar ay ang pagbahagi naman ni Duke na ang kanyang mga kasamahang adventurer na nakakita sa level ng mga gulay ay matyagang huhulihin ng buhay ang isang rare monster upang si Ryota ang makakapatay dito at makuha ang drop mula sa halimaw. Dagdag pa ni Duke na lahat ng adventurer mula sa kanilang bayan ay nagpulong na sa bagay na yun at wala umanong dapat isipin si Ryota kundi ang maghanap lang ng isang rare drop mula sa level ng Selen. Matapos marinig ay ang pagkagulat naman ni Ryota dahil binuo nila ang planong iyon para sa maaring niyang maambag, kaya ito rin ay kanyang ikinatuwa sapagkat nakikita niyang malaki ang kanyang ginagampanang tungkulin sa bagong mundo na kanyang ginagalawan. Bigla namang naputol ang kanilang usapan matapos dumating ang isang lalaki at pagbalita nito na meron umano silang nahuling rare monster. Pagdating ni Ryota sa lugar ay pagsilay nila sa isang halimaw na akap-akap ng isang adventurer. Ayon kay Duke na hanggat nasa kanilang pangangalaga ang isang rare monster sila lang din umano ang may option upang patayin ang nilalang. Hindi pa man gumagawa ng hakbang si Ryota ay napansin niya naman ang iilang grupo na nakamasid sa kanilang ginagawa. Ayon kay Duke ang matandang kanyang nakikita ay si Harvard na siyang kasalukuyang namumuno sa headquarter ng Hetero na siyang kapareho sa kanyang ginagampanang tungkulin. Ang binatilyo naman ay may pangalang Eugene, isang adventurer na kilala dahil sa kakayahan nitong nasa rank F. Nagawa ring magtanong ni Ryota kung bakit may kasama itong rank F. Sagot naman ni Duke na marahil ang ibang rare drop monster ay walang maibababang item at ito ang ginawa nilang plano para mas makarami ang kabilang grupo. Pagkatapos ng usapan ay agad na pinaputukan ni Ryota ang halimaw, subalit sa di inaasahan ay muli itong nag-regenerate kaya ganon na lamang ang tuwa ni Harvard.
Wika ng matanda sa kanyang sarili na kinakailangan muna nitong mahanap kung saan nakatago ang kahinaan ng halimaw dahil kung ito'y patuloy lang nilang aatakihin ay mas lalo itong lalaki at lalakas. Matapos makatakas ang nilalang sa kamay ng kasamahan ni Ryota ay ang pag-utos naman ni Harvard kay Eugene na ito ay tuluyan ng patayin. Subalit nagawa pang makipaghabulan ang halimaw hanggang sa nakahanap ang binatilyo ng pagkakataon na matalo ang halimaw, ngunit sa di nito inaasahan ay ang pagpaputok naman ni Ryota gamit ang isang chasing bullet. Pagkatapos makita ang ginawa ng bidang adventurer ay ang pagkahalong mangha at pagkabigo naman ang naramdaman ng binatilyo. Matapos ang unang araw na pakikipaglaban sa isang rare monster ay binigyan naman si Ryota ng isang malaking halaga kapalit ng kanyang ginawa upang makuha ang unang rare drop item ng kanilang koponan. Kinagabihan nang siya ay makauwi, tulog niya na ring nadatnan si Celeste at pagbigay ni Emily ng isang mainit na inumin upang kanyang higupin, at pagkatapos ay ipinakita ni Ryota ang kanyang bagong baniling singsing at pagwika na ito'y kanyang ibibigay kay Emily, kaya hindi rin masukat ang tuwa na nararamdaman ng batang babae. Kinabukasan ay pumunta ang dalawang adventurer sa isang status board upang tingnan ang kasalukuyang kakayahan ni Emily na siyang kanilang ikinagulat sapagkat ito ay tumaas. Wika ng batang babae na marahil ito ay dahil sa kakayahan ni Ryota, ngunit sagot ng bida na ito umano ay dahil sa singsing niyang hawak na kanyang nabili sa pinagtanungan nilang lalaki sa labas. Noong una ay normal lamang itong singsing, ngunit nagkaroon ito ng espesyal na kakayahan matapos niyang patayin ang stray na nagmula sa singsing. Pagkatapos ay agad nila itong sinubukan sa level 2 ng Selen. Sa pagharap sa isang halimaw na buhay na puno ay ang pagsugod naman ni Emily. Matapos mapatay ang halimaw ay ang paglabas naman ng isang chicken breast, kaya tuwang-tuwa ang batang babae sapagkat ito umano ang kauna-unahang pagkakataon na siya ay may nakuhang karne sa pinatay niyang halimaw. Bigla namang natigilan ang dalawa matapos makita ang isang malaking rare monster na kasalukuyang hinaharas ng grupo ng hetero. Sa di inaasahan ay ang pag-atake ng halimaw kay Emily na siyang dahilan ng pagkababa ng life nito. Papuputukan na sana ito ni Ryota, subalit bigla niya namang narinig ang pagwika ni Harvard na kanya umanong ipagpatuloy ang kanyang nais gawin. Ngunit matapos ma-realize na kung ito'y kanyang papatayin ay maaari itong mag-drop ng isang item na siyang maaaring kunin ng grupo ni Harvard, gayong ito ang unang nakakita sa nilalang. Pagkatapos makitang ibinalik ni Ryota ang kanyang baril ay ang painsultong tawa naman ng mga ito. Agad na rin sanang susugod ang lalaking kasama ni Harvard na siyang may high drop rate pagdating sa mga karne, subalit ito'y sinugod ni Emily kasabay ang pagbigay nito ng binigay niyang singsing. Sa tuluyan nitong paglapit ay ang pagpaputok naman ni Ryota gamit ang freezing bullet upang suportahan ang kanyang kaibigan sa gagawin nito. Nang tuluyan itong mapatay ay ang pag-alis rin ng kabilang grupo sapagkat walang lumabas na drop mula sa halimaw. Ayon kay Emily na kaya niya pinahawak ang singsing kay Ryota dahil kanyang naalala ang sinabi nito noong gabi na kapag hindi niya suot ang singsing ang kanyang animal drop ay tumataas sa F na ang ibig sabihin ay final, ngunit kung ito'y nasa kanya mananatiling iyang rank nito kaya siya ay mahihirapang makipaglaban sa mga halimaw na bumababa ng mga karne. Pagkatapos ay muli nang bumalik si Ryota sa headquarter, bahagi ni Duke na sa pagsapit ng gabi ng kasalukuyang araw ay muling magpapadala ng panibagong grupo ng mga adventurer ang bayan ng hetero upang pumasok sa dungeon ng gabi. Plano ng mga ito ay pasukin ang kanilang adventurer na may rank F pagdating sa mga gulay. Dahil sa planong ito kaya mas malaki ang magiging advantage ng kanilang kalaban, ngunit upang hindi ito mangyari ay ang pag-decide naman ni Ryota na tapusin na ang laban bago pa lumubog ang araw. Anya na kanilang papasukin ang level 3, level 5, level 7 at level 9 kung saan ay mga karne ang drop na mula sa mga halimaw. Noong una ay tila nababahala pa si Duke sa planong ito, subalit wika ni Ryota na dapat umano nitong itaas sa 10 million ang halagang ibibigay sa kung sino man ang makakahanap sa isang rare monster. Dagdag pa ni Ryota na siya naman ay sigurado na may drop siyang makukuha at kung wala man ay kanyang ibabalik ang perang nawala kay Duke. Tila sugal man nagawa na ring pumayag ni Duke dahil sa mga salitang binitiwan ni Ryota. Pagkatapos ay agad na silang nakaharap ng isang dambuhalang halimaw. Ayon kay Ryota, iba't ibang halimaw na rin ang kanilang nasuplong tulad ng isang dambuhalang paru-paro na may drop item na Brussels sprout, isang golem na may drop item na radish sprout at ngayon ay isang dambuhalang ahas na magkadikit. Dahil sa kanyang mga kasamahan kaya nagagawa niya ring malaman ang maaaring kahinaan ng mga halimaw. Ito na rin ang huling monster na kanilang kinakailangan upang magawa na nilang magwagi sa tila patimpalak upang maangkin ang
dungeon ng Selene. Pagkatapos matalo ang halimaw ay ang pagbati naman ni Duque dahil nagawa na umano nilang manalo. Dagdag pa ni Duque na kanya umanong ere-report sa headquarter ang ginawa ni Ryota. Sa pag-alis nito ay ang pag-alaala naman ni Ryota sa pinagmulan niyang mundo kung saan ay laging nire-reject sa kanilang opisina ang kanyang mga suggestion kaya ganun na lang ang kanyang tuwa dahil sa kasalukuyang mundo na kanyang ginagalawan ay ina-accept ng mga tao ang kanyang naiisip na plano. Tapos na rin ang patimpalak ay naging abala pa rin si Ryota sa paghahanap ng mga monster upang maging panimulang pera gayong malaki-laki rin ang kanyang nagastos noong tumungo sila ni Emily sa lugar. Hindi pa man siya nakakalayo sa level 1 ng Selene bigla naman siyang hinarang ng kupunan ng Het-Ero. Sa paglabas ni Eugene ay ang pagwika naman nito na ang kanyang kasamahan umano ay may rank F. Anya na dahil umano sa pangingialam ni Ryota kaya hindi na mapupunta ang dungeon ng Selene sa kanilang bayan gayon din ang perang makukuha nila sa misyong iyon. Pagkatapos ay iniangat nito ang kanyang kamay upang bigyan ng sinyales ang kanyang kasamahan na mag-cast ng isang spell na tulad ng isang magic storm kung saan ay hindi maaaring makapag-cast ng magic si Ryota. Wika pa ni Eugene na wala umano silang planong patayin siya ngunit kanilang sisiguraduhing hindi na nito magagawa ang kanyang trabaho. Sa pagsugod ng mga ito ay ang paglaban rin ni Ryota gamit ang kanyang close combat. Hindi naman naging mahirap sa bidang adventurer ang patulugin ang mga ito kasabay ang pagtutok ni Ryota ng baril sa dalawang natira. Noong una ay hindi na bahala si Eugene subalit matapos pakitaan ng warning shot ay agad itong nagtaka sapagkat paano umano nitong nagagamit ang kanyang armas na kahit nasa loob pa ito ng isang spell. Ikinagulat rin ng binatilyo ang pagpaputok ni Ryota sa kasamahan nito, ngunit bahagi ni Ryota na ang kanyang ginamit ay isang espesyal na bala na may kakayahang ibalik ang nawala nitong lakas. Wika pa ni Ryota na wala siyang planong pigilan ang mga ito na kahit muli pang masaktan ang mga kasamahan nito ay hindi siya mag-aalinlangan na ito'y muling tulungan. Anya na siya na rin ay uuwi sapagkat meron pa umanong taong naghihintay sa kanyang pagbalik. Sa kanyang pag-uwi ay ang pagsalubong naman sa kanya ni Celeste at Emily sa loob ng kanilang tent.